Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So sa NBA ngayon ay halos lahat ng teams ay may duo na. Giannis and Dame, Luka Doncic, Kyrie Irving, Tatum and Brown, LeBron James, Anthony Davis, Brandon Ingram, Zion Williamson, Kawhi Leonard and Paul George, Anthony Edwards and Karl Anthony Towns, Murray and Jokic, Fox and Sabonis, Haliburton and Siakam, KD and Booker, Mitchell and Garland, Butler and Adebayo, Bronson and Randall at iba pa. Ito nga ang isang malaking dahilan kung bakit nako-consider si Shai Gilgeous-Alexander bilang MVP at ng kanilang head coach bilang coach of the year dahil wala nga silang masasabi na clear number 2 sa OKC Thunder. Well, isa pang team na ganito ay ang Golden State Warriors. Sino nga bang clear number 2 ng Warriors? Dahil minsan nga si Kuminga ito, minsan si Wiggins, minsan si Klay Thompson o kung sino pa man. Sino nga ba ang kaduo ni Stephen Curry? Alam nga nating lahat na si Jonathan Kuminga ang future ng franchise ng Warriors, ngunit hindi nga nagkakatugma ang kanilang timeline ni Curry. Si Kuminga ay isang developing star, habang si Curry naman ay isang aging and fading star. Hindi ibig sabihin na hindi na superstar si Curry ngayon, ngunit you also can't deny the fact na may slight o konting pag-decline na din tayo na nakikita kay Curry. From time to time nga ay lumalabas na din nga ang kanyang pagiging 35-year-old player. May ilang fans nga na nagsasabi na kung ma-miss ng Warriors ang play-in tournament ay posibleng ito ang maging best thing na mangyari para sa team na ito dahil in this case nga daw ay mapupwersa ang Warriors na talagang titigan ng mabuti ang kanilang roster at harapin ang realidad na kailangan ni Curry ng tulong at kailangan nilang gumawa ng galaw bago pa man magkaroon ng malaking pagbabago or drastic change or decline sa aging all-time great and two-time MVP Stephen Curry. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang si Paul George naman at ang Los Angeles Clippers ay may problema sa ngayon. Ayon nga sa iba't ibang sources ay hindi willing ang Clippers na ibigay kay Paul George ang hinihingi nito na max contract. At ito nga ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa din nagkakaroon ng contract extension si PG-13 sa Clippers. At sa ngayon nga ay mukhang magiging handa lamang si Paul George na tanggapin ang isang mid-level contract kung magkakampyon sila. Kaya naman ang pagstay nga ni Paul George sa team na ito ay nakadepende sa outcome o kakalabasan ng playoff run ng Clippers ngayong season. Ngunit most likely nga ay papasok siya sa free agency sa darating na off-season kung saan nakaabang na ang Sixers ayon kay Keith Pompey na beat writer ng Philadelphia 76ers. Since Jimmy Butler mukhang ang two-way star wing player nga ang missing piece sa lineup ng Sixers to get over the hump kung sakaling nga alis man si Paul George sa Clippers. Sixers o Pacers ba mas magandang fit sa kanya? Habang nagtala naman ng 44.7 rebounds and 7 assists si DeJounte Murray on 18 of 44 shooting sa field including ang game winner upang muling talunin ang Boston Celtics sa score na 123-122. Habang kinapos naman ng 35 points and 14 rebounds si Giannis, tinalo nga ng Pelicans ang Bucks sa score ng 107-100. 28 points si Zion, 25 points, 7 rebounds, 7 assists si CJ McCollum, 17 points, 10 rebounds si Jonas Valanciunas, at 15 points, 11 rebounds, 5 assists si Trey Murphy.